Ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Si Speaker, Tignan mo, pasok ng pasok. Malaki ang punto ni Marcoleta kung bakit gumawa sila ng minority report. Ha? Isa ito sa napaka-importanting ginawa dapat ni Pinky Lacson at saka ni Tuta Soto pero hindi nila ginawa. Diyan pa lang makikita po natin. Papakita ko sa inyo, observe nyong mabuti kung paano niluluto nitong mga ito. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, inungkat ang bahay sa 30 Tamarind Street sa South Forbes na sinasabing nabili umano ni dating House Speaker Martin Romualdez. Allegedly, Ano sabi? Pakinggan nyo mabuti. Sinasabi ng Marcoleta na ang owner daw nung bahay ay si Martin Romualdez. sabi, si Speaker ba ang nasa deed of absolute sale? Kung hindi, Pansinin mo, si Lacson ang sumasagot. Na kay Martin na tayo, di ba? Pinag-uusapan na yung bahay na binili sa Forbes ni Martin. Palapit na tayo kay Martin. Dahil nagsalita si Lacson, lumayo ulit tayo kay Martin. Makikita nyo? hindi, sino? Kung alam ninyo. It's Golden Peasant po. Si Senador Rodante Marcoleta, dismayado raw na hindi ito masyadong natalakay sa pagdinig kahapon. 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver. Yan yung sinasabi. Diyan dinideliver yung pera. 1 billion monthly ata. Hindi ko na maalala yung eksakto. Basta malaking pera, mali-maleta dyan. Bakit importante yan? Yung 30 Tamarind. Kasi kay Romualdez yan. Ba't hindi yun ang inimbestigahan? Kasi yun ang drop-off point na sinabi. Sabi niya ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. Ibig sabihin, ang nag-utos na dito mo dalhin sa bahay na ito, si Martin. So, tingnan mo si Marcoleta, nilalapit niya kay Martin. Tingnan mo si Lacson, nilalayo kay Martin. Sino pinaniwalaan? Si Bernardo. Nasaan? Kung sino-sino ipinagtuturo. Loko-loko no? Sana dapat mayroong mga tanong pa doon eh. Yun ang sinasabi ko, dapat yung ginigisa. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Exactly. Di ba? Nabanggit lang ang pangalan. Kaya nga investigation in aid of legislation eh. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Naalala nyo kanina sinasabi? Yung sa balita ng SMNI, nabanggit lang yung pangalan ni Martin. Natapos na kami. Pero ito babanggitin ulit dito sa report ng GMA. Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Pinutol! Pinutol o naputol, hindi natin alam. Nabanggit lang ang pangalan ni Romualdez. Tapos. Ano yun? Di ba? Hindi natin alam. Di po natin pinagbibintangan ng GMA kung sinasadya nila ito. Yung pagkakat na yan. Hindi natin sila pinagbibintangan. Pero kung iisipin nating mabuti, isipin yung mabuti, parang ganyan ang naging istorya ng investigasyon. Pag iimbestigahan na at palapit na kay Martin Romualdez, cut! Di ba? Yan po yung pinupunto ni Marcoleta. Cut! Anong sabi sa balita ng SMNI kanina? Nabanggit lang, yung diniscuss natin kanina, nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez na tapos na kami. Sa GMA version, Ang tinutukoy ni Marcoleta, Martin Romualdez. Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. wala na, tapos na. Ano yun? Nabanggit lang pangalan ni Martin Romualdez. tinutukoy ni Marcoleta ay ang mga sinabi ng nagtatagong dating Congressman Zaldico na unang nagbanggit tungkol sa bahay sa 30 Tamarind Street sa serye ng mga videong ipinost niya sa social media noong Nobyembre. Isa pa to si Saldico. Isa ka pa nawala ka na eh.
Hindi ko alam kung ito ay naabot na ni Martin Romualdez o ni question mark. Bakit? Alam naman natin, ito, meron ng warrant pero hindi nila mapauwi. At ang sabi, di ba siya mismo sinabi nila Martin, diyan ka lang, wag ka nang uuwi. Dahil siyempre pag nag-uwi yan, magsasalita. Kaya ito po yung isang sinasabi ko po sa inyo na lantaran po na mali yung pagpapakulong kay Bong Revilla. Dahil hindi po sila magkukulong doon na may kinalaman dahil ituturo yung mastermind. Nagigets nyo po? Kasi pag nagkulong ka at alam nila at involved sila, ituturo niyan si Martin Romualdez eh. Naiintindihan po natin. Kaya hindi nila kaya ikulong to si Saldico. Ituturo niyan si Martin. Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romualdez, na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street. Yan. Number 30, wag niyo kakalimutan yan. Lilista ko na nga. Number 30 Tamarind Street. Pupuntahan ko yan bukas. Number 30, puntahan natin bukas ha. Papasukin kaya tayo ng guard. Mag-ahanap ako ng kakilala. Pipicturean natin. Para gamitin bilang bagsakan at Hindi, joke lang po yan ha. Baka mamaya magdemanda na naman si Auntie Claire ng grave threat. ipakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson, sa mga opisyal na dokumento, ang Golden Peasant Holdings Corporation ang nakabili ng mansyon. So, sino ang naglayo sa usapin? Hindi si Lacson. E pinagtanggol niya, hindi yung kay Martin. Na ang ilang stockholder daw ay nakaupo sa ilang kumpanya ng dating speaker. We're not trying to implicate. Talagang hindi mo i-implicate. Ipinagtatanggol mo nga eh. The former speaker, hindi tayo yung nagta-target dito. Talagang hindi mo tatargetin. Pinagtatanggol mo nga eh. Inilalayo mo nga kay Martin. Ikaw naman may reverse psychology ka pa. Para kang bakla. Bakla ka ba? Hindi ako yung nagtatanong lang ha. Hindi ako bakla. Hindi ako bakla. Hindi ako bakla. Dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya na or kay Diskaya na ibenta. Hindi naman ito. Tingnan nyo. Abogado ka? Abogado ka ni Martin? Parang pinagtatanggol niya na, hindi, kay Diskaya yan, kay Diskaya yan, kasi tinuro na yung bahay. Doon na maglabag ng pera. 'Di ba? So, ibig sabihin, yung pinapadalahan ni Saldico ng pera si Diskaya. Wow. Wow. Hindi ko sinasabing inosente si Diskaya, may sala din yan. Kaya lang ang problema, si Martin po yun, hindi si Diskaya. Enough to implicate or to implead the former speaker. But Obvious, no? Sobrang obvious ni Ping Lacson dito. Ang tindi po nitong mama na ito. Hindi ba siya kinakalibutan sa ginagawa niya? Hindi siya abogado, nag-aabogado siya kay... Woo! Grabe. this is something that the OJ or the ombudsman or the ombudsman can follow through, Ayan. So, pupunta tayo sa DOJ. Pupunta tayo sa ombudsman. Na sinasabi ni Amy Marcos, 2 buwan na nga yan eh. Follow through. May kinulong ng iba. Siya hanggang follow through. Parehas kayo ni Boying eh. Haabulin nyo ba yan? Kaya sabi ko, huwag na kayong mag-imbestiga kung puro ombudsman na lang. Hindi yung ombudsman na lang. Ano pang ginagawa nyo dyan? Lumayas na kayo. We are only providing a lead for whatever it is worth. Sinusubukan Walang worth. You're worthless.
Anong worth niyan? Parang provide lang namin yung lead para yung worth nun maimbestiga ng ombudsman. Wala kayong worth. Naming makuha ang panig ni Romualdez. Pero naon nang sinabi ng kanyang abogado, Alam mo to si Romualdez, hindi na to nagpakita. Ha? Romualdez, ngayon ka magmatapang. Ipakita mo yung katawang buhaya mo. Ha? Ito ipapakita ko sa inyo kung paano lantaran pang ipinagtatanggol si Tambi. Ito, panuorin nyo mabuti. Pakinggan nyo mabuti. Masaya to, masaya. Sige, pasok. Gusto ko sanang magtanong lang sana Sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Ayan. Si Marcoleta gusto magtanong kung papayag, siyempre, si Pinky Ribbon Chairman na si Pinky Lacson. So, magtatanong, pakinggan ninyo ang tanong ni Marcoleta doon sa mga witnesses. At pakinggan nyo yung sagot. Ang importante rito yung sagot. Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Sino ba yung may-ari ng bahay na yon nung number 30 Tamarind Street? Sino may-ari na yon? Tinatanong niya yung dalawang naka-face mask. Yun nata yung mga kasambahay. Sino yung may-ari ng bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo. Yan. Hindi sila aware kung sino yung ano. But we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay. Yan. Sino na ang sumagot? Yung witnesses, hindi nila alam. Diba? Tapos, sinong sumagot? Si Lacson. Galing na. And you were there as what? Bakit importante? Pakita ko ulit ha. Ba't importante yung bahay na yun? Kasi sinabi ni Saldico, doon siya nagbibigay ng 1 million. O doon niya dinadala yung basura. O, tawag nila doon yung basura, yung pera, yung maleta na 100,000 o milyon ang laman para kay Martin Romualdez diyan sa bahay. So kinokonek yung bahay. So hindi sinagot nung hindi daw nila alam yung mga kasambahay. Hindi ko alam kung kasambahay nga yun, pero yun ang pagkakaunawa ko. Tapos, ang sumasagot si Lacson. Pakinggan nyo yung susunod na tanong ni Marcoleta, ha? And you were there as what? Ano kayo doon? Staff ng tenant. Sino sumagot? Si Lacson ulit. Staff at tenant. Tenant kasi si Doris Magsaysay ho, na sila nakatira, sila yung staff. Staff sila. Grabe, no? Tanong ni Marcoleta doon sa witnesses, sagot ni Lacson. Palakpakan naman tayo dyan. Ano ka ba, Lacson? Bakla ka ba talaga? Hindi kasi, epal ka ng epal. Hindi ko naman sinasabi lahat ng bakla epal, ha? Oo, meron yung sabi nga ni Sir Jack, meron yung mga bading. Yun yung mga bad na bakla. Meron din yung guding. Hindi naman sila epal. So, hindi ko nilalahat. Pero ito parang bading. Parang baklang epal. Hindi ikaw ang tinatanong. Alam mo, kung ako sa iyo, Lacson, alisin mo na yung mga testigo. Anong purpose niyan? Anong purpose niyan mga testigo na yan kung ikaw ang sasagot? Di buti pa, magharapan na lang kayo ni Marcoleta, ikaw na sumagot. Niloloko nyo kami eh. So, nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umaalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo. So dahil ang bagong owner, si Martin, pinapaalis na sila doon dahil nabili na yung bahay. Ang bagong owner si Martin. Sinong sasagot? Of course! Si Pinky Lacson. Kanina? Yes. At referring to Diskaya. No, let's based on documents. Nagpadala pa ng mga witnesses. Naka-face mask pa, nakatakip pa. Si Lacson din naman ang sasagotan ni di ba?
Hindi pa ba kayo convinced kung paano dinadivert? Dapat siyang ginigisa. O patingin ng mga papeles o kanino ba nabenta? May paper trail yan eh. May mga evidence yan. May pieces of evidence yan. May pinakita ng picture si Saldico. Di ba? Bakit hindi nyo imbestigahan? Kanino nakapangalan yung bahay na yan? Matitrace nyo. Kung binenta yan, malalaman kailan ibinenta yan. Dapat tinitirada na agad bago nakakapagtrabaho. Baka pinapaltan pa record niyan sa loob. Tandaan po natin, daming pera niyan, ha? Ang daming ang kumikitang kabuhayang mga vlogger, mga politiko. Di umano. Ang lokohan to. Diba? So, Attorney Pinky, nagbar ka na ba? Ang galing nung abogado ni Tambaluslos, ah. Ito po, next. Ako lang, may lantarang derechahang tanong sa inyo. Ha? Ito bang mga ito nasa payroll ni Tambaluslos? Tatanong lang, ha? Hindi ko po sila pinagbibintangan. Sige, pakisagot. Nasa payroll ba ito ni Tambaluslos o ni Bongbong Marcos? Pero wag muna tayo pumunta kay Bongbong Marcos. Dito muna tayo kay Tambi. Kasi yan ngayon ang malakas. Diyan maraming kitaan na sinasabi. Di umano. Pero tatanong lang tayo. Ha? Ito ba ay nasa payroll ni Tambaluslos? Pangalawang tanong. Binabanatan ba nito si Tambaluslos, itong mga taong to? Tanong lang naman. Bakit? Meron kasi silang sasabihin. Ito yon. Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Ngayon, yan ang sigaw ninyo. Mga kurakot, ikulong na yan. Hinahanap nyo ba ang ebidensya, imbestigasyon? Nakikipagtulungan ba kayo sa ebidensya, pagkuha ng ebidensya at imbestigasyon para matukoy di umano ang mastermind ni si Tambaluslos? Yung mga yung mga nasa witnesses, tinuturo na nga si Martin Romualdez as the mastermind. Question mark pa yung isa. Alam naman natin kung sino yung question mark na yun, na si Adik. Pero dito muna tayo kay Martin. Nagawa nyo ba? Kasi lalabas kayong plastic, sisigaw kayo ng kulong na yan, mga kurakot, kulong na yan. Tapos hindi nyo mabanatan si Martin. Anong ka-ipokrituhan yan? Anong ka-plastikan? Kung hindi nyo mabanatan. Kaya oobserbahan ko kayong lahat. Diba? Doon na lang kay Martin. Pero gano'n na rin kay Marcos. Paano kung lumabas si Marcos? Kasi doon na rin patungo yan eh. Ang tinutukoy lang ngayon si Martin. Pero pag natukoy na yan si Martin, sino kasunod niyan? Si Marcos na. Pag si Marcos ba ang natukoy, isisigaw nyo pa rin yan? Ayaw nyo nga maalis si Marcos eh. Dahil ayaw nyong maupo si BP Sara. Paano kung siya ang tinuturong kurakot? Isisigaw nyo pa rin, ikulong na yan? Sisigaw nyo. Mga kurakot, pwesto na yan. Mga kurakot, pwesto na yan. Mga kurakot, pwesto na yan. Baka ganyan ang sigaw nyo, mga animal kayo, mga plastikan kayo. Diba? Akala nyo naluloko nyo taong bayan. Alam mo, kayo mga pinklawan, alam ko hindi naman kayo
Hindi naman lahat ng mga pinklawan mahina ulo. Hindi naman lahat ng pinklawan ginagamit nila ang kanilang utak. Yung iba diyan matatalino. Alam nila na itong mga liderato nila wala nang tayo. Alam nila itong mga liderato nila wala nang paninindigan. Gumising po kayo. Pinagluloloko na kayo ng mga iba sa mga liderato ng mga pinklawan.